Sa mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At syempre, panibagong linggo na naman tayo na ang schedule ay week 5, day 1. At sapagkat panibagong linggo na naman tayo, meron na naman tayong bagong pamagat para sa linggong ito. Ang pamagat ng ating morning revival preview o morning revival topic sa linggong ito ay God's intention with Job. That a good man become a God man. So gawin ng isang mabuting tao na maging Diyos tao. So iba ang good man, iba ang God man. Sa English kasi parang it sounds almost the same. Good man, God man, parang pareho. Pero hindi pareho yan. Malaki ang pagkakaiba niyan. Tayong mga believers, dapat wag lang maging good man. Dapat maging God man tayo. Ang good man ay mabait na tao. Mabuti rin, mabait ka, kaysa naman salbahe ka. Walang matutuwa sa iyo pag salbahe ka. Pero ang God man, ang ibig sabihin, isang tao na hindi siya good man kung tawagin, kundi God man. Ang ibig sabihin ng God man, ang kanyang ipinamumuhay ay ang Diyos. Ang buhay ng Diyos. Ito ang kanyang pamumuhay. At ang good man naman, pinipilit niya maging mabait at maging mabuti. Ayon sa kanyang sariling effort. So nakita nyo, magkaiba siya. At lalo na pag-uusapan ang prinsipyo ng dalawang puno. Ang puno ng buhay, ang kanya na ibubunga ay God man. Ang puno ng karunungan tungkol sa masama at mabuti, ang kanyang ibinubunga, pwedeng bad man o evil man, pwedeng good man. Pero hindi pa din mabuting puno yan. Sapagkat yan ay puno na naghahayag kay Satanas. So magbabasa na ako. So muli ang ating schedule ay week 5, day 1. Okay. So yung unang verse natin ay Job 10:13. But you have hidden these things in your heart. I know that this is with you. Etong salita dito ay salita mismo ni Job. Salita mismo ni Job. At naniniwala ako, ito yung panahon na dumaan na siya sa matinding pagtutuos na galing sa Diyos. At nung daanan niya, yung matinding pagtutuos na yan, alam ni Job, alam niya na hindi ito aksidente, kundi ito ay merong ibig sabihin na hindi din niya alam. At alam niya ang dahilan nito ay nasa puso ng Diyos. Nakatago sa puso ng Diyos na hindi niya alam bakit. Ano yan? Bakit mo ko ginanito? Ano ang laman ng puso mo? Ang maganda, alam ni Job na ito ay hindi aksidente, kundi ito ay intention na ginawa ng Diyos para sa kanya. Ang problema, hindi niya alam kung ano ang dahilan. Pero mas mainam na alam niya na ito ay ginawa ng Diyos na merong intensyon. Hindi katulad ng mga ibang believers o tao na pag may nangyari sa buhay nila, ang iniisip nila ay aksidente lang to. O coincident na nangyari. O hindi ito sinasadya na nangyari. Wala silang pananaw na lahat ng bagay ay hindi aksidente, kundi isinaayos, inaprubahan, at isinagawa ng Diyos sa buhay nila. Sa mga kapatid, dapat matuto tayo ng ganitong lesson. Walang aksidente sa buhay. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, alam ng Diyos at pinayagan ng Diyos. Kaya mahalaga, alamin mo bakit. Bakit, Panginoon? Ano ang dahilan? Mas maganda yung ganun. Kaysa dumaan ng isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo alam bakit. Bagamat sinasabi natin, lahat ng bagay ay ayon sa ekonomiya ng Diyos, pero may mga antas o bagay pa din na nakapaloob dito na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. At kung nalaman mo yan, yan ay isang malaking pagpapala sa atin.
Ephesians 3:9, and to enlighten all that they may see what the economy of the mystery is, which throughout the ages has been hidden in God who created all things. So binanggit dito yung economy of the mystery is. Bakit tinatawag itong mystery? Ang ibig sabihin ng mystery ay hiwaga. Hiwaga siya. Kaya siya tinatawag na hiwaga sapagkat una, ang Diyos lang ang nakakaalam nito at ito ay tinago niya sa kapanahunan ng lumang tipan. Walang nakakaalam ng kanyang ekonomiya. Walang nakakaalam bakit niya nilikha ang tao. At nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang anyo. At nilikha niya ang tao na isang sisidlan. Ano ang dahilan nito? Mystery ito. No, ito ay hiwaga ng mga kapanahunan na hindi basta't sinabi o sinalita ng Diyos. Pero nasa puso niya yan. Yan ang gusto niya. Yan ang gusto niyang gawin sa tao na nilikha niya. Nakatago nga lang yung mystery na yan. Pag alam mo, wow! Oh, sino ba ang nakakita nito? Si Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo ay isang piniling sisidlan ng Diyos. Kung kayo ay nagbabasa ng aklat ng Gawa, sinabihan niya si Ananias na si Pablo ay chosen vessel. Pinili niya yan, namumukod-tangi yan. Sapagkat diyan niya ihinayag kung ano ang kanyang ekonomiya. Kaya pag binasa mo ang mga sulat ni Pablo, diyan mo matututuhan kung ano ang ekonomiya ng Diyos. Pero sa ibang pagkakataon, yan ay isang hiwaga na nakatago sa puso ng Diyos. Amen. 17, that Christ may make His home in your hearts through faith. Si Kristo ay makagawa ng tahanan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito, economy ng Diyos ito. Isipin mo si Kristo na nasa labas ng tao. Isang Diyos na nagkatawang tao. Napakadakila. Pero ang kanyang gusto ay gumawa ng tahanan sa loob mo. Yan ay ekonomiya ng Diyos, pwede kong sabihin. Ang ekonomiya ng Diyos ay ang kagustuhan ng Diyos na makapasok sa tao, maging buhay ng tao, maging kalikasan ng tao, makagawa siya, maipalaganap niya ang kanyang sarili sa loob ng tao. Kaya ang gawin ang tao na isang bagong nilikha na may buhay ng Diyos ay isang pagpapakita ng ekonomiya ng Diyos. Ang Diyos na gagawa ng tahanan sa loob mo, sa iyong puso, ay isang bagay na may kinalaman sa ekonomiya ng Diyos. So magbasa na tayo. Job said to God, "Make known to me why you contend me, why you contend with me." In verse 13, he went on to say, "You have hidden those things in your heart. I know that this is with you." This indicates that Job could not find the reason for God's treatment of him. But he believed that there had to be some reason hidden in God's heart. Job was right. Something was hidden in God's heart. Ephesians 3:9 tells us of the mystery hidden in God. This is the mystery of the ages. So ito yung pagpapatuloy ng mga katagang binabanggit ni Job. Na kung saan sinasabi niya, ipakita mo sa akin, bakit nagiging content ang ginamit eh. Ang content kasi parang kalaban eh, o katunggali. O parang kaaway, parang binabangga ka, ganun. Kaya maring iniisip niya, galit ang Diyos sa kanya. Tinitirada siya, binibira siya ng Diyos. Ito, sa iyo, o ito. Bigyan pa siya ng sakit. Tinutuos siya. Kaya ang nasa isip ni Job, ang Diyos ay galit sa akin. Maaring meron akong kasalanan na gawa. Kaya ginaganyan niya ako.
No? Kaya dahil wala siyang alam tungkol sa ekonomiya ng Diyos. Ang Diyos hindi galit sa kanya, kundi nais ng Diyos na dalhin siya mula sa puno ng kaalaman ng masama at mabuti, o mabuti at masama, tungo sa puno ng buhay. Kaya kailangan gibain siya ng Diyos. Kailangan siyang hubaran ng mga kung anong meron siya. Tupukin, yun ang mga ginamit ng nakaraan. Pero hindi niya naintindihan. No? Sapagkat hindi niya alam ang ekonomiya ng Diyos. No? Ang naisip niya tuloy, ang Diyos, tinatrato ko ng ganito. Inaaway niya ako. Galit siya sa akin. Okay, so yan naman talaga ang pwedeng mangyari. Pero, sinasabi pa rin niya, na alam niya na may nakatago sa puso ng Diyos. At ito ay nasa Diyos mismo. Kaya may verse dito na hinihiling niya sa Diyos, ipakita mo sa akin. Tama yun. Yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, mga kapatid, na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, pwede mo naman sabihan ng Diyos, Panginoon, ipakita mo sa akin. Pakita mo, Panginoon. Pinapakita niya yan. Ako sa karanasan ko, may mga nangyayari sa buhay ko na hindi ko naintindihan. Nag-i-inquire ako sa Panginoon. Pinapakita niya, pinaparamdam niya. Binibigyan niya ako ng liwanag para maintindihan ko. Oo, kaya pwede ka mag-inquire. Huwag ka magsawalang kibo. Huwag kang magsawalang kibo. Lahat ng pangyayari, merong dahilan. Lahat, malaki man o maliit na bagay. Nalugi ba negosyo mo? Nawalan ka ba ng isang halaga? Tanungin mo, Panginoon, bakit nangyari yan? Dapat ito ay kinita ko. Pero bakit nawala ito? Tinakbuhan ako ng tao. Nawala siya. Ibig sabihin, hindi mo nasingil. Nawala. Panginoon, bakit nangyari ito? Minsan, milyon ang nawala. Papakita sa iyo ng Panginoon, bakit nawala yan. Pero kadalasan, pagtungkol sa mga material na bagay na nawawala, ito ang sasabihin ko sa inyo. Maraming pagkakataon, hindi ka tapat sa Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Sa panahon na natuto kang maging tapat sa Panginoon, sa larangan ng pag-o-offer, hindi basta nawawala yung mga ganyan, kundi dumadami pa. Dumadami pa. Kaya walang aksidente. O nagkasakit ka. Tanungin mo siya, ba't ako nagkasakit, Panginoon? Anong ibig sabihin nito? Bakit dumating itong sakit na ito sa akin? Papakita sa iyo ng Panginoon yan. Ano pa? Bakit ako inaway ng asawa ko? Pwede mo itanong yan. Bakit? Ipapakita rin yan ng Panginoon sa iyo. Walang bagay na mangyayari lang ng walang dahilan. Meron. Kung minsan malalim ang dahilan. Kaya laliman mo yung salamuha mo sa Panginoon. Sayang. Kapag dumaan ng isang bagay, isang bagyo sa buhay mo, wala kang alam. Nagdusa ka nang hindi ka nakinabang. Saan ba tayo nakikinabang? Mula sa mga bagay na isinaayos niya sa buhay natin at ito ay natutuhan natin. Yan, malaking blessing yan. Amen. Today's reading na po. According to Job 38:7, the angels of God, the sons of God, shouted for joy when God laid the foundation of the earth. The angels might have wondered what God's purpose was in creating the earth and man. Adam himself did not know why God created him in his image, according to his likeness. The Creator did a lot in his creation, but before the New Testament time, he did not unveil to anyone what his purpose was.
O yan. So, nung unang panahon, lumang panahon. Diba? Magiging mga anghel, nagsigawan sila sa kagalakan nung nakita nila na nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lupa at ang mga bagay na nandiyan dyan. At lalo nung nilikha niya ang tao, nakita ng mga anghel. Hindi natin nakita itong eksenang ito. Hindi natin nakita. Binanggit lang ito ng Biblia. No, na ang mga anghel ay sumisigaw ng kagalakan sa kagandahan ng nilikha ng Diyos. Pero alam ba nila? Hindi. Sumisigaw lang sila, nagandahan sila. No, sapagat yan ay mga bagong bagay sa paningin nila. Tao na alam nilang nilikha ng Diyos. At itong taong ito ay ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Wow! Anghel nagsisisigaw. Ang anghel di niya nilikha ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Hindi niya yan ginawa. Maski si Lucifer, ang pinakamagandang archangel na namuno sa mga anghel, na naging Satanas, marunong, madaming alam, pero hindi niya alam ang ekonomiya ng Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam nito, na itago ito sa puso ng Diyos. At sa panahon ng bagong tipan, pinakita niya kay Paul. Kaya si Paul, sinabi niya siya, ang kanyang ministeryo ay upang kumpletuhin ang salita ng Diyos. Nabasa niyo ba yan? Sabi niya, yung ministry niya is to complete the Word of God. Kung wala ang ministeryo ni Paul, malaking kulang sa pagpapahayag ng Biblia. Mawawala yung ekonomiya ng Diyos. Oo. Kaya lahat ng ito ay naitago sa panahon ng lumang tipan at naipakita sa panahon ng bagong tipan. At ang maganda dito, pinakita din sa atin ngayon. Lalo tayo mga nasa recovery, mga kapatid, pinakita niya ito sa atin. Ang laking blessing. Pwede ko sabihin, marami mga believer sa buong mundo. Totoo mga believer yan. Mga nasave yan, mga kapatid natin kay Kristo yan. Pero wala silang alam tungkol sa ekonomiya ng Diyos. Ang babaw ng pagkaunawa ng tao, lalo sa religion. Ang paniwala nila, ang tao ay nagkasala, niligtas ng Diyos para dalhin sa langit. Kaya mag-intay ka lang mamatay ka at pupunta ka na sa langit. Wala silang alam tungkol sa ekonomiya ng Diyos. Hindi tayo nagmamagaling o nagmamalaki. No? Subalit, pwede kong sabihin na tayo ay na-bless na kasama si Pablo na nakita natin kung ano ang ekonomiya ng Diyos ngayon. At ito ang daan na nilalakaran natin ngayon. Ito ang daan na inilatag mula sa prinsipyo ng puno ng buhay. Isang daan ng buhay. Isang daan ng ekonomiya ng Diyos. Amen. The hidden mystery is that God, in His divine Trinity, desires to be dispensed and wrought into His creation, man, to make man His duplication, to make man His expression. Ito ang ekonomiya ng Diyos. Ang iksi ng pagkasalita, pero sobrang malamang at makahulugan. Diba? Sabi niya, ang natatagong hiwaga ng Diyos sa kanyang pagiging dibinong Trinidad ay ang kanyang kagustuhan. Ang kanyang kagustuhan na ibahagi, ipasok, tungo sa loob ng kanyang nilikha na walang iba kundi ang tao upang gawin niya ang tao na kanyang duplication. Duplication. Salitang duplication. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yan. To make man His expression. Yan ang ekonomiya ng Diyos. Pag hindi yan, walang iba. Bakit niya nilikha ang tao? Ayon sa kanyang larawan. Ayon sa kanyang wangis. No? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung guantes. Alam mo yung guantes? Yung glove. Ang guantes ay nilikha ayon sa wangis ng kamay. Makikita niyo, pag nakita niyo ang guantes, siya ay may larawan ng kamay.
may thumb at 4 fingers. At pag ginanyan yung guwantes, korting kamay, wangis ng kamay. Alam mo na bakit nilikha yan. Hindi yan nilikha para isilid yung ulo natin. Hindi. Yan ay nilikha ayon sa wangis ng kamay upang yung kamay ay ipasok sa loob ng guwantes. At yung guwantes makagalaw. Magkaroon ng buhay. Makakilos. Ayon sa pagkilos ng kamay. Ang ganda ng pagsasalarawan niya, napaka-brilliant na nag-isip nito. Hindi ako nag-isip niyan. Yan ay nababasa natin sa ministeryo. Na pag binabanggit ang tao na nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos, ang pinakamagandang illustration ay yung guwantes. Di ba? Hindi, kung tutusin, hindi na kailangan ipaliwanag eh. Pag tinignan mo, korting kamay. Para saan ito? Natatanong ka pa ng para saan yan. Ikita mo na nga korting kamay. Pag tinignan ng tao, korting Diyos. Korting Diyos siya. Siya ay nilikha ayon sa larawan at anyo ng Diyos. At sinabi pa ng Biblia, ang tao ay sisidlan. Direkta. Basahin ninyo Romans 9, tayo ay mga sisidlan. At may mga ibang verse pa. Maging sa Acts si Paul si tinawag na chosen vessel. Ano ba yung vessel? Ang vessel ay sisidlan. Kapag sinabi mong sisidlan, para pagsidlan ng isang bagay. Katulad ng mga botelya. Nililikha yung mga sisidlan niya para pagsiglan ng patis, toyo, soft drinks, suka, kung ano-ano pa. Ang tao ay isang sisidlan. Para ano? Para pagsidlan. Pero hindi mo alam anong isisilid, kaya kinortihan. Kinortihan, korting Diyos ang tao. Ngayon, ang linaw na ang ekonomiya ng Diyos ay ang kagustuhan ng Diyos na isilid ang kanyang sarili tungo sa tao upang ang tao ay magkaroon ng buhay ng Diyos, kalikasan ng Diyos. At sa ganon, ang tao ay maging kahayagan ng Diyos. Ang Diyos na hindi nakikita ay makita sa tao. Di ba? Invisible ang Diyos. Ang tao ay visible. Pag naisilid ang Diyos dyan, gumalaw na yung tao. Ang Diyos ang naihahayag. Wow! Nakatago yan. Ngayon, sinasalita natin. Binabanggit natin. Hinahayag natin. Napaka-impressive ng bagay na ito. Amen. Not knowing this, Job misunderstood God and thought that God was angry with him and was judging him and punishing him. God's intention was not to judge Job or to punish him, but to tear him down and then rebuild him with himself. God knew that after Job had passed through a time of suffering, he would be rebuilt and become another person, a new man in God's new creation. This is the answer to Job, to the book of Job, and to Job's vindication. Yan ang sagot sa iyo, Job. Bakit nangyari sa akin ito? Ano ang nasa puso ng Diyos? Ano ang kanyang intensyon? Bakit ako kinakalaban ng Diyos? So yung mga tanong ni Job, sinagot natin. Ang gusto ng Diyos, ikaw, Job, ay gibain sapagkat ang iyong pamumuhay ay mali. Ang linya na tinatahak mo ay mali. So kailangan gibain ka upang sa panahon na nagiba ka na, ang Diyos ay magiging malaya na itayo ang kanyang sarili tungo sa iyo. At papalayain ka niya, ilalabas ka niya mula sa maling linya tungo sa linya ng buhay. Yan. Yan. Amen. Amen. So the Bible is for only one thing. For God in Christ, by the Spirit, to dispense Himself into us to be our life, our nature,
and our everything, that we may live Christ and express Christ. This would be the principle that governs our life. In a practical way, it should be today's tree of life for our enjoyment. So ngayon mas naiintindihan natin ang prinsipyo ng puno ng buhay. So kamakailan sinabi natin ang puno ng buhay ay sinasagisag ng Diyos bilang tustos ng buhay sa tao. Na ang ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, tayo ay mabuhay ayon sa prinsipyo ng buhay kung saan tanggapin natin si Kristo araw-araw bilang panustos ng buhay. So yan ang gusto ng Diyos. Huwag kang papalya. Araw-araw, siya ay nagiging tustos ng buhay sa atin. Kaya pumapasok yung prinsipyo ng pagkain. Diba? Kaya sa Biblia, sabi ng Panginoon, siya ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain sa Kanya ay mabubuhay dahil sa Kanya. Kainin mo siya. Diba? Kaya ang puno ng buhay ay pagkain. Upang ang ating buhay ay isang pamumuhay na umaasa sa Diyos. Hindi once and for all. Hindi araw-araw kumakain tayo. Dumidepende sa Kanya at tinuturing natin na hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Kaya sa Biblia, ang Diyos natin ay nagkatawang tao. Ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At sa Biblia, maraming pagsasalarawan kung ano ang Panginoong Hesukristo sa atin. Siya ang tinapay ng buhay, siya ang tubig ng buhay, siya ang spiritual na hangin na ating hinihinga. Ang lahat ng mga pagsasalitang ito ay nagpapakita sa atin na sa loob ng ekonomiya ng Diyos, tayo ay sisidlan upang tamuhin siya araw-araw. Tamuhin siya bilang ating tustos ng buhay, katulad ng pagkain. Tamuhin siya bilang hininga ng buhay, katulad ng paghinga natin, na kung hindi tayo humihinga, mamamatay tayo. Diba? Katulad ng tubig ng buhay na iniinom natin. Kung hindi tayo iinom, matutuyo tayo. So, yan ang buhay natin. Malayo sa konsepto ni Job na iniisip niya, ang mahalaga ay maging mabuting tao. Mataas na integridad, nung siya ay nadisiplina, gusto pa niya itaas, pag-aralan niya, nag-discuss pa siya sa mga kaibigan niya. Kulang ito, kaya nagagalit ang Diyos. Itaas pa natin, pagandahin pa natin yung ating moralidad. Diba? Kaya wala siyang alam. Hindi niya nakita ang ekonomiya ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa kanya? Diba? Titibagin siya. Titibagin siya sapagkat maling bagay ang kanyang pinaggagawa. Ang kanyang konsepto ay mali. Ang kanyang kaisipan ay mali. Wala siyang liwanag na tao. Anong gagawin ng Diyos? Titibagin siya mula sa ganyang uri ng pamumuhay upang maibaling siya sa isang bagong simula. Amen. Kaya ang buong Biblia, mga kapatid, iisa lang ang tinatalakay niya, ang ekonomiya ng Diyos. Kung inalis mo yan, walang direksyon ng Biblia. Para saan ang regeneration, transformation, renewing, glorification, sanctification? Para saan yan? Kung hindi yan para sa pagsasagawa ng ekonomiya ng Diyos, walang direksyon ang Biblia. Ang Biblia ay hindi aklat ng mga kwento, hindi aklat ng mga ethical teaching. Hindi, ang buong Biblia ay aklat ng ekonomiya ng Diyos. Amen. The Bible is not mainly a book of prophecy, teaching, or types. The Bible is a book of God's economy. The Bible is a book of God's economy.
The Bible is on Christ in God's economy. God's economy is to dispense Himself in His divine Trinity in Christ by the Spirit into us, that we may have Him as our life. Ang linaw na nito. Sino bang hindi pa nakakaintindi? Ang linaw na nito. Tagalugin natin. Sabi niya rito, okay, ang Biblia ay para kay Kristo saka sa ekonomiya ng Diyos. Ang ekonomiya ng Diyos ay ang ibahagi ang kanyang sarili, no, ang kanyang dibinong Trinidad sa loob ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu tungo sa atin upang tayo ay magkaroon ng kanyang buhay, kalikasan at maging lahat-lahat siya. Kapag ito ay ating naranasan, hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Ito yung prinsipyo ng puno ng buhay. Sana idali natin ito sa ating panalangin. Ipanalangin mo itong konsepto na ito sa harapan ng Diyos upang tumimo siya, maging malalim sa atin. No, manalangin tayo, Panginoon. Salamat, pinakita mo sa akin ang iyong ekonomiya. Salamat, Panginoon, nakita ko ang iyong kagustuhan. Na ikaw na dumaan sa mga proseso, na naging espiritu ngayon, Panginoon, ang gusto mo ay pumasok sa loob ko. Pumasok tungo sa loob ko, maging buhay kita, maging kalikasan kita, maging lahat-lahat kita. Makagawa ka sa loob ko, makalaganap ka sa loob ko, matigmakan mo ko. Kapag ipinanalangin natin ito ng araw-araw matindi, mga kapatid, tayo ay magiging isang tao na hindi matitibag, hindi mababago sa konsepto ng ekonomiya ng Diyos. At anumang bagay na mangyari sa buhay natin, alam mo na ito ay may kinalaman sa ekonomiya ng Diyos. Amen. So the word of the Lord Jesus to Nicodemus regarding regeneration can also be applied to Job's situation. If I told you of the things of the earth and you do not believe, how will you believe if I tell you of the things in heaven? Ang ibig sabihin nito, si Nicodemus ay isang marunong na tao, isang relihiyosong tao, magaling sa Biblia, maraming alam. Parang doctorate sa Biblia yan. Ang daming alam niyan. Napakadunong na tao. Subalit wala siyang konsepto tungkol sa ekonomiya ng Diyos. At ang Panginoon, konti lang ang sinasabi sa kanya tungkol sa ekonomiya ng Diyos, hindi niya maintindihan. Sabi ng Panginoon sa kanya, ang tao kailangan maisilang na muli. Kung hindi siya naisilang na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Hindi siya makakapasok diyan. Kailangan mo isilang na muli. Hindi naintindihan ni Nicodemus. Ang sabi niya sa Panginoon, paano ang laki ko na? Babalik uli ako sa tiyan ng nanay ko para ipanganak ako? Ano ba yan? Mga makalangit na pananalita, hindi kayang intindihin. Ganyan din si Job. Pareho silang dalawa. Hindi sila makaintindi ng ekonomiya ng Diyos. Ano ba ang isilang na muli? O ito na, diniretso na ng Panginoon. Ang isinilang ng laman ay laman nga, at ang isinilang ng Espiritu ay Espiritu nga. Ewan ko kung naintindihan na niya yan. Pero tayo naintindihan natin yan. Pumasok ka man sa tiyan ng nanay mo ng ilang urit, paglabas mo, laman ka pa rin. Di ba? Ang ibig sabihin ng isilang muli ay ang isilang ng Espiritu. Ang Panginoon bilang naging Espiritong nagbibigay buhay, papasukin mo sa loob mo, sa iyong Espiritu, upang ang iyong Espiritu ay maisilang ng buhay ng Diyos. Ikaw ay maging anak ng Diyos, isang taong may buhay ng Diyos. Yan ang isilang na muli. At mula dyan, makakakita ka ng kaharian ng Diyos. Makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Ayan ang maisilang na muli. Di ba? Malinaw ba? Sa akin, malinaw na malinaw yan.
Ewan ko ba bakit hindi maintindihan ni Nicodemus, isang taong marunong. Sasabihin mo ba mas marunong tayo kay Nicodemus? Hindi naman. Tayo magmalaki. Tayo ay kinaawaan lang ng Panginoon upang makita ang malalalim na bagay na katulad nito. Amen. So as John 16:12 and 13 reveal, the Lord Jesus was even limited to what he could say to his disciples. I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now. But when he, the Spirit of reality, comes, he will guide you into all the reality. For he will not speak from himself, but what he hears he will speak, and he will declare to you the things that are coming. Di lang pala si Nicodemus at si Job ang hindi makaintindi. Maging yung mga disipulo ng Panginoon nung panahon na kasama niya, hindi nila maintindihan ang Panginoon. Kaya ayaw na magsalita ng Panginoon. Hindi niyo maintindihan eh. Ano ba yan? Ba't pa ako magsasalita sa inyo? Pero pagdating naman ng Espiritu ng realidad, siya ang magsasalita sa inyo. At maiintindihan niyo na yan. Bibigyan niya kayo ng liwanag, karunungan, at ang inyong panloob na paningin mabubuksan para makakita ng mga pangitain. Sa mga kapatid, ang mga bagay na spiritual ay mga bagay na nangangailangan ng pangitain. Panloob na mata, hindi yan kaya makita at marinig ng ating mga tenga. Kailangan, buksan mo ang iyong, sabi ni Paul, nananalangin siya na ang mata ninyo sa loob ay mabuksan upang makakita kayo ng mga pangitain. Amen. So today, following Paul, we speak of such matters as God's economy, the divine dispensing, and the all-inclusive Spirit as the consummation of the process and consummated triune God. So maganda rin sinabi niya, okay, tayo ngayon, okay, na sumusunod kay Pablo o katulad ni Pablo ay nagsasalita ng mga bagay tungkol sa ekonomiya ng Diyos. Amen. Katulad ng dibinong pamamahagi. Sino sa denomination ang nagsasalita ng mga, yung gumagamit ng mga term na ito? Dibinong pamamahagi. Na ang ibig sabihin, ang dibinong kalikasan ng Diyos ay pinampamahagi niya. Pinapamahagi niya, dinadala niya sa tao bilang tustos ng buhay. Di ba sa Biblia, sabi ni Pedro, tayo ay mga partakers of the divine nature. Hanapin niyo. Ginamit niya yung words na yan. Na natutuhan niya kay Paul. Pag tinagalog mo, tayo ay mga nakikibahagi sa dibinong kalikasan ng Diyos. Kaya yan ang mga terminolohiya na ginamit ng mga apostol na hindi pinapansin sapagkat malalim at hindi maintindihan ng tao. Pero salamat sa Panginoon, katulad ni Paul, tayo ay nagsasalita ng mga bagay sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Maintindihan man o hindi, sasalitain ko pa rin yan sapagkat yan ang pagtuturo ng ministeryo. Binabanggitin natin ang napasukdol na proseso at napasukdol na tres unong Diyos. Napasukdol. Ibig sabihin, dumaan sa mga proseso. Nagkatawang tao na buhay bilang tao, napako sa krus, namatay, nabuhay na muli, sumalangit, bumalik uli. At sabi ng Biblia, naging espiritu, nagbibigay buhay. Ano yan? Proseso. Ang linaw. Yan ay mga proseso. Okay. Kaya yung word na became the life-giving spirit. From the word became means formerly he was not. Eventually, he became. How come he became? Because he passed through a processes. Ang mga proseso ay nagbubunga ng resulta. Yung mga niluluto nyo. Dati hilaw. Dinaan nyo sa mga proseso. Ngayon, naging
naging adobo. Di ba? Adobo yan. Dati hindi. Pero dumaan siya sa proseso. Hiniwa-hiwa mo, tinimplahan mo, dinaan mo sa pagluluto. Isang proseso. Ngayon, adobo na siya. Ihahain mo na lang sa mga anak mo, sa asawa mo, para mag-enjoy sila. Ano yan? Proseso. Pero ang mga kritiko, napaka-pilosopo. Sasabihin, ibig sabihin si Kristo ay naging espiritu, di nabago siya. Ang Diyos hindi nababago. Di ba? Mga pilosopo. Wala tayong magawa dyan. No? Tayo ay sumusunod lang sa purong pananalita ng Biblia. Sinusunod natin yan. Di ba? Ang Diyos kinakain. Sasabihin ng tao, kinakain niyo ang Diyos? Kinakain niyo si Kristo? Di ba? Paano niyo gagawin yan? Yan naman ang sabi ng Panginoon Ako ay pagkain. Basahin niyo ang John 6. Sabi niya, kainin niyo ako. Sabi ng Panginoon. Tayo ba nag-invento niyan? Siya mismo ang nagsabi niyan. Ito ay ginagamit natin bilang mga terminolohiya ng God's economy. Yan. Amen. Amen. So God's move from the incarnation to the consummation of the New Jerusalem involves many spiritual things, including regeneration, renewing, sanctification, transformation, glorification, transfiguration. Because Job was in the primitive stage of the divine revelation, he could not understand any of these things. Primitibo ang kanyang pagkaintindi. Para siyang bagong silang na tao. Para sanggol na nung palang natututo. Ito ay kulay pula, puti, bago pa lang natututo. So yun yung stage ni Job, mga kapatid. Pero kumusta na tayo? Ilang years ka na sa Lord's recovery. Hindi ka na ganyan. Ito mga binabanggit na ito, naging mga bagay, ng paglilinaw sa atin. At mga bagay na patuloy nating pinapakinggan upang higit tayo makapasok sa ekonomiya ng Diyos, maipamuhay natin ito. Hindi tayo maging mga mabuting tao lang na katulad ni Job, hindi maging mga Diyos tao sa buhay at sa kalikasan. Amen. Salamat, Panginoon, sa mayayamang mga salita na binabanggit mo sa amin. Salamat sa pananaw na dinala mo sa amin upang makita namin ang iyong walang hanggang ekonomiya. Panginoon, na hindi nakita ng mga tao sa lumang tipan, sabalit na ipakita mo sa iyong mga apostol sa panahon ng bagong tipan at dumating din sa loob ng iyong pagbabawi ngayon. Salamat, Panginoon. Amen.